Napapansin mo ba na kahit mabuti ka naman sa mga tao, may mga pagkakataong parang ang baba ng tingin nila sa'yo. Parang hindi nila siniseryoso ang mga sinasabi mo. Madali ka nilang utusan, hindi nila nire-respeto ang boundaries mo, at feeling nila okay lang na tratuhin ka kung paano nila gusto. Pero bakit kaya ganon? Dahil ba hindi ka enough? Dahil ba may mali talaga sa'yo? O baka may mga bagay kang ginagawa na nagtuturo sa ibang tao kung paano kanila dapat tratuhin? Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay parang hindi ka nire-respeto, parang minamaliit ka, o palaging ikaw ang tinitingnan na madaling gamitin, stay until the end. Dahil baka sa 10 rason na pag-uusapan natin ngayon, may mapapansin kang isang bagay na ginagawa mo rin pala. At kapag natutunan mong baguhin yon, unti-unti ring magbabago ang paraan ng pagtingin at pagtrato sa'yo ng ibang tao. Number 1. Hinahayaan mong bastusin ka ng paulit-ulit. Hindi naman nagsisimula sa malaking disrespect ang problema. Pwedeng simpleng pang-iinsulto muna, pabalang na pagsagot, panlalait na kunwari ay biro, pag-i-ignore sa boundaries mo, o pagsasalita sa'yo na parang wala kang halaga. At dahil ayaw mo magkaroon ng gulo, pinapalampas mo na lang. Pero kapag paulit-ulit mong hinahayaan, may possibility na masanay ang taong yon na okay lang pala na ganun kanya tratuhin. Ang isang kamalian na pinatawad mo ngayon kapag wala ka pa ring boundary, maaaring maging normal treatment na niya sa'yo bukas. Hindi ibig sabihin nito na sa bawat maliit na pagkakamali ay kailangan mong magalit o putulin agad ang relasyon. Mature people know how to distinguish between an honest mistake and repeated disrespect. May mga taong nagkakamali at marunong humingi ng tawad, pero may mga taong alam na nilang nasasaktan ka, alam na nilang uncomfortable ka, pero ginagawa pa rin nila dahil wala silang nakikitang consequence. Doon nagiging problema. Halimbawa, may kaibigan kang laging ginagawang joke ang insecurities mo kapag maraming tao. Sa una, tatawa ka na lang kahit nasaktan ka. Sa pangalawa, tatahimik ka. Sa pangatlo, sasabihin mong okay lang. Eventually, maaaring isipin niya na acceptable yun dahil hindi mo naman siya kino-confront. Pero deep inside, naiipon na pala ang sama ng loob mo. Then one day, sasabog ka. Kasi ang totoo, hindi naman ngayon lang nagsimula ang problema. Matagal mo lang itong kinimkim. At kung hindi nila respetuhin ang sinabi mo, doon mo makikita kung gaano nila pinapahalagahan ang boundaries mo. Because a boundary is not just something you say. It is something you enforce. Kung sinabi mong ayaw mong bastusin ka, pero patuloy kang nananatili sa parehong sitwasyon na walang pagbabago sa response mo, eventually, words become meaningless. Kailangan may aksyon pagkatapos ng boundary. Ang dapat mong gawin ay bawasan ang access nila sa buhay mo. Hindi lahat ng disrespect kailangang sagutin ng confrontation. Distance is the answer. Number 2, hindi mo tinutupad ang mga sinasabi mo. Isa ito sa mga bagay na unti-unting nagpapababa ng tingin ng ibang tao sa'yo. Hindi naman ibig sabihin na kapag may isang pangako kang hindi natupad, wala ka ng credibility. Lahat tayo may pagkakataong hindi nakakatupad dahil may unexpected na nangyayari. Nagbabago ang sitwasyon o talagang hindi kinaya. Pero kapag naging pattern na, eventually, nawawala ang bigat ng mga salita mo. Your words become valuable when your actions consistently support them. Hindi mo kailangan maging perfect. Ang kailangan mo ay maging taong marunong tumupad sa kaya niyang panindigan. Kung hindi ka sigurado kung kaya mong gawin, huwag ka nalang mangako. Mas okay pang sabihin mo na hindi ka sure kung kakayanin mo kaysa magbigay ka ng assurance na hindi mo naman kayang panindigan. That's why keeping your word is about rebuilding respect for yourself. Kapag sinabi mong gigising ka ng maaga, subukan mong gawin. Kapag sinabi mong tatapusin mo ang isang task, tapusin mo. Kapag nagdesisyon kang lalayo ka muna sa isang bagay na hindi nakakatulong sa'yo, panindigan mo. Start with small promises. Hindi mo kailangang gumawa agad ng malaking transformation. You build credibility through small acts of consistency. At kung may mga pangako kang hindi mo natupad, huwag mo ring takasan. Own it. Kung kaya pang ayusin, ayusin mo. Ang isang taong marunong umamin at bumawi ay mas madaling pagkatiwalaan kaysa sa taong laging ma-excuse. Remember, people may forgive your mistake, but repeated inconsistency is what makes them stop believing you. Kaya bago ka magsabi ng promise, tanungin mo muna ang sarili mo, kaya ko ba talaga itong panindigan? Because true confidence comes from knowing that when you give your word, you have the discipline to follow through.
Kapag naging consistent ka sa action mo, hindi mo na kailangan pilitin ng ibang tao na respetuhin ka. Sila mismo ang makakakita na ang salita mo ay may bigat dahil may ginawa ka sa likod nito. Number 3, pinipilit mong maging mabait kahit inaabuso ka na. May mga taong lumaki na iniisip na kapag mabait ka, kailangan mong umintindi palagi, kailangan mong magpatawad palagi at magbigay palagi kahit ikaw na ang nauubos. Kaya kahit nasasaktan ka na, hinayaan mo na lang. Kahit paulit-ulit ka nang ginagamit, iniisip mo na baka kapag mas naging patient ka pa, magbabago rin siya. Pero may malaking difference between being kind and allowing yourself to be mistreated. Ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang kailangan mong tiisin ang lahat. Ginagamit na ng ibang tao ang kabaitan mo dahil alam nilang mahihirapan kang tumanggi. Alam nilang kapag nanghingi sila ng pabor, papayag ka agad. Kapag nagkamali sila, pagbibigyan mo. Kapag nasaktan ka nila, ikaw pa rin ang unang magsusorry dahil ayaw mong magkaroon ng conflict. At habang ginagawa mo yon ng paulit-ulit, nasasanay sila. Eventually, hindi na nila nakikita ang kabaitan mo bilang something valuable. Nagiging convenience na lang ito para sa kanila. Kaya matuto kang maglagay ng boundaries. Kung ayaw mong gawin ng isang bagay, sabihin mo ng maayos. Kung hindi ka komportable sa paraan ng pakikitungo nila sa'yo, speak up. At kung paulit-ulit nilang nilalampasan ang boundaries mo, don't be afraid to create distance. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang gumanti o maging bastos. Sabihin mo lang na hindi ka okay sa ganitong treatment at panindigan mo yon. Dahil ang tunay na kabaitan ay hindi self-destruction. You can have a good heart without having weak boundaries. Maaari kang maging understanding nang hindi hinahayaan ang sarili mong maubos. Maaari kang magpatawad nang hindi mo kailangang ibalik ang parehong level of access sa taong paulit-ulit kang sinaktan. At maaari kang magmahal ng isang tao habang pinipili mo pa rin protektahan ang sarili mo. Hindi mo kailangang maging less kind. Kailangan mo ring matutong maging kind to yourself. Dahil kung lagi kang mabait sa lahat, pero sarili mo mismo ang palaging huli mong iniisip, eventually, hindi lang energy mo ang mauubos, pati respeto mo sa sarili mo. And the moment you realize that walking away from disrespect is not cruelty, but self-respect, doon mo mauunawaan na hindi mo kailangan baguhin ang mabuting puso mo. Kailangan mo lang itong samahan ng boundaries. Number 4, masyado mong ipinagmamalaki ang ginagawa mo. Walang masama sa pagiging proud sa sarili mong achievements. In fact, dapat mo talagang i-celebrate ang mga bagay na pinaghirapan mo. Pero may difference between being proud and constantly trying to prove to everyone that you're successful. Kapag halos bawat conversation ay kailangan mong banggitin kung magkano ang kinikita mo, kung anong nabili mo, kung sino ang kilala mo, kung gaano ka kagaling, o kung gaano kalayo na ang narating mo, eventually, hindi na achievement ang napapansin ng mga tao, pati na rin ang insecurity behind it. Minsan kasi, kapag sobra nating ipinapakita ang ginagawa natin, parang naghahanap tayo ng validation. Parang gusto nating marinig mula sa ibang tao na naghahagalingan sila sa atin. At kapag hindi natin nakuha ang reaksyon na inaasahan natin, parang kailangan pa nating dagdagan ng kwento para lang mapansin. But the more you try to convince people of your value, the more you can accidentally make them question it. Hindi ibig sabihin na kailangan mong itago ang achievements mo. You can share your wins without making other people feel small. Pero mas powerful kapag hindi mo kailangang sabihin lahat. Kapag may magandang nangyayari sa buhay mo, enjoy it, build it, protect it. Let the results speak for themselves. Hindi lahat ng achievement kailangang i-post, kailangang i-explain o ipagsigawan. Some wins are better when they remain private because not everyone around you genuinely celebrates your progress. At tandaan mo rin, hindi mo kailangang gawing kompetisyon ng buhay. Kapag may taong mas magaling kaysa sa'yo, hindi ibig sabihin na nababawasan ang value mo. Kapag may taong mas maraming pera, mas malaking bahay, mas magandang career, o mas maraming followers, hindi ibig sabihin na failure ka. Your journey is your own. You don't have to constantly prove that you're ahead. Ang tunay na confidence, tahimik lang. Hindi ibig sabihin na wala kang pride sa sarili mo. Ibig sabihin, secure ka enough na hindi mo kailangang ipaalam sa lahat kung gaano ka kagaling. You can walk into a room without announcing your achievements because you already know what you bring to the table. Kaya kung napapansin mo na lagi mong gustong ipakita sa ibang tao kung anong meron ka at kung anong nagawa mo, ask yourself,
Am I sharing this because I'm genuinely happy? Or because I need their approval? Magkaiba kasi ang dalawang yon. At kapag natutunan mong hindi na nakadepende sa reaksyon ng ibang tao ang confidence mo, mas magiging natural ang humility mo. Number 5, hinahayaan mong ikaw ang laging gumawa ng lahat. Minsan hindi mo napapansin, pero nasasanay na ang mga tao na ikaw ang sumasalaw ng lahat. Ikaw ang unang kumikilos, ikaw ang nag-aayos ng problema, ikaw ang gumagawa ng paraan. At kapag may hindi natapos, parang automatic na ikaw ang aasahan. At dahil kaya mo naman, ginagawa mo na lang. Pero ang problema, kapag palagi mong ginagawa, eventually, nagiging expectation na siya. What started as your kindness can slowly turn into the convenience. Baka pamilyar sa'yo yung sitwasyon na kapag may group project, ikaw ang nag-o-organize. Kapag may problema sa pamilya, ikaw ang gumagawa ng paraan. Kapag may kaibigan na may kailangan, ikaw ang madaling lapitan. Sa trabaho naman, kahit hindi mo responsibility, inaahako mo para lang matapos. At dahil ayaw mong may maiwan o pumalpak, ikaw na lang. Kapag paulit-ulit mo itong ginagawa, unti-unti mong tinuturuan ng ibang tao na okay lang na hindi sila kumilos dahil nandyan ka naman. Hindi masama ang maging dependable. In fact, magandang quality yon. Pero may difference between being reliable and being constantly available to carry everyone. Kapag ikaw lagi ang gumagawa, you're taking away their responsibility. Hindi sila natututong mag-effort dahil alam nilang may sasalo kapag nagkulang sila. At dito minsan nagsisimula ang resentment. Tahimik kang tumutulong, pero habang tumatagal, napapagod ka. Tapos mapapansin mong naiirita ka kapag may humihingi ulit ng tulong. Pero kung tutuusin, hindi naman nila palaging kasalanan kung hindi mo kailanman ipinakita na may limitasyon ka. They may have simply gotten used to the version of you who always says yes. Kaya kailangan mong matutong mag-delegate. Mag-set ka ng boundaries at hayaan mo ang ibang tao na hakuin ang parte nila. Hindi mo kailangang kontrolin lahat para masigurong maayos ang resulta. Sometimes, you have to step back and let people experience the consequences of not doing their part. At huwag mong isipin na kapag hindi mo ginawa ang lahat, hindi ka na helpful. You can still help without carrying everyone. Pwede kang tumulong, pero hindi mo kailangang akuin ang buong problema. Pwede kang magbigay ng advice, pero hindi ibig sabihin, ikaw na ang gagawa. Pwede kang maging supportive, pero hindi ibig sabihin, ikaw ang responsible sa success ng ibang tao. Dahil ang totoo, hindi mo kailangan patunayan ang value mo sa pamamagitan ng pagiging taong laging kailangan. Hindi mo kailangan maging indispensable para maging valuable. Learn to contribute without sacrificing yourself. Kapag marunong kang tumulong, pero marunong ka rin umatras kapag hindi na responsibility mo, mas nagiging healthy ang relationships mo. And ironically, mas natututo ring respeto sa'yo ang mga tao. Number 6, hindi mo pinapahalagahan ang sarili mong oras. Kapag palagi kang available, kahit may sarili ka namang ginagawa, kapag okay lang sa'yo na paghintayin ka nila ng matagal, kapag lagi mong kinakancel ang plans mo para lang pagbigyan sila, o kapag hinahayaan mo istorbohin ka ng mga oras dahil nahihiya kang tumanggi, unti-unti mong ipinapakita na parang walang gaanong value ang oras mo. At kapag ikaw mismo ang hindi marunong magprotekta ng oras mo, huwag kang magtaka kung may mga taong hindi rin ito igagalang. Isipin mo, may sarili kang responsibilities, may sarili kang goals, at may mga bagay na kailangan mong tapusin. Pero dahil ayaw mong makasakit ng damdamin, o ayaw mong isipin nilang madamot ka, lagi kang umuo sa hiling nila. Hanggang sa nauubos ang buong araw mo sa mga bagay na hindi naman talaga priority. The problem is, habang abala kang maging available para sa lahat, unti-unti mong napapabayaan ang sarili mong buhay. Hindi naman masamang tumulong, hindi rin masamang maging flexible. Pero may difference between being considerate and constantly sacrificing your time for other people. Kapag every time may tumatawag, sumasagot ka agad kahit nasa gitna ka ng importanteng ginagawa, eventually, masasanay sila na pwede kang i-access anytime. Kapag lagi mong ina-adjust ang schedule mo para sa kanila, pero hindi nila ginagawa yun para sa'yo, there's already an imbalance. Kaya matutunan mong sabihin na hindi ka available ngayon nang hindi mo kailangan magbigay ng 10 dahilan. Hindi mo kailangan mag-explain ng mahaba para lang maging valid ang pagiging busy mo. Your time is valuable even when you're not doing something productive. Kahit gusto mo lang magpahinga, mag-isip, mag-aral, magtrabaho, magkaroon ng quiet time, valid yun. Hindi mo kailangan punuin ang bawat minuto ng araw mo
para masabing deserving kang respetuhin. At kapag may taong palaging late, paulit-ulit na nagka-cancel ng plano, o lumalapit lang kapag may kailangan, matuto kang mag-set ng limits. Hindi kailangan ng confrontation agad. Sometimes, a simple change in your availability is enough. Stop rearranging your entire life for people who would not even just a little for you. Habang natututo kang respetuhin ang sarili mong oras, mapapansin mong nagbabago rin ang confidence mo. Mas nagiging intentional ka sa kung saan mo inilalagay ang energy mo. Hindi mo na kailangang sumama sa lahat ng lakad, sagutin lahat ng messages agad, o maging present sa bawat problema ng ibang tao. Dahil sa totoo lang, hindi lang pera ang pwedeng masayang at hindi na maibalik, ang oras mo rin. At kapag natutunan mong pahalagahan yon, mas magiging maingat ka kung sino ang bibigyan mo ng access, atensyon at energy. Hindi ibig sabihin na magiging selfish ka. It means you finally understand that your time is part of your life and you should not give it away carelessly. Number 7, masyado mong gustong patunayan na mali sila. Kapag may taong nagduda sa kakayahan mo, minamaliit ka, o nagsabing hindi mo kayang gawin ang isang bagay, natural lang na gusto mong ipakita sa kanila na nagkakamali sila. Nagiging motivation pa nga yun. Pero darating sa punto na hindi na sarili mong pangarap ang hinahabol mo. Ang hinahabol mo na ay validation mula sa taong ayaw maniwala sa'yo. Halimbawa, may nagsabi sa'yo na hindi ka magiging successful. Dahil doon, todo kayod ka para sa isang araw makita nilang nagtagumpay ka. Every achievement becomes a message to them. Every progress becomes an opportunity to say you can do it. At kahit successful ka na, hindi ka pa rin completely satisfied dahil nasa isip mo pa rin ang taong gusto mong patunayan na mali. Ang problema, kapag ganito ang motivation mo, binibigyan mo sila ng sobrang laki ng kontrol sa buhay mo. Kahit wala silang ginagawa, nakaka-apekto pa rin sila sa desisyon mo. Parang kailangan mong manalo para lang magkaroon ng peace of mind. Pero bakit kailangan mong gawing audience ang taong hindi naman naniniwala sa'yo? The strongest response is simply becoming better without needing them to notice. Hindi mo kailangan ipakita ang bawat achievement mo. Hindi mo kailangan mag-post ng bawat milestone para makita nilang nagkamali sila. You can succeed quietly. You can improve privately. At pwedeng dumating ang araw na wala ka na talagang pakialam kung anong opinion nila. Kasi habang abala kang patunayan na mali sila, baka makakalimutan mo kung ano ba talaga ang gusto mong buhay. Baka may opportunity kang tinatanggihan dahil gusto mong patunayan ng isang bagay. Baka pinipilit mo ang sarili mo sa isang path na hindi mo naman gusto. Baka sobrang dami mong ginagawa para sa applause ng mga taong hindi naman magiging bahagi ng future mo. Hindi ibig sabihin ito na huwag kang magkaroon ng ambisyon. Magkaroon ka. Work hard. Improve yourself. Build your career. Pursue your goals. Pero gawin mo yon dahil gusto mong maging proud sa sarili mo. Hindi dahil gusto mong may mapatunayan sa ibang tao. At kapag may nagsabi ulit na hindi mo kaya, hindi mo kailangang makipagtalo. Hindi mo rin kailangang gumawa agad ng grand response. Just continue working. Let your actions speak when the time is right. Hindi mo kailangang patunayan na mali sila. Kailangan mong patunayan sa sarili mo na kaya mong bumuo ng buhay na gusto mo. At kapag yun na ang focus mo, hindi na mahalaga kung sino ang naniniwala o hindi. Your life stops being a performance for other people and finally becomes something you are building for yourself. Number 8, hindi mo inaalagaan ang financial responsibility mo. Isa rin to sa mga dahilan kung bakit may mga taong hindi ka ganong siniseryoso. Hindi dahil kailangan mong maging mayaman para respetuhin ka, kundi dahil makikita sa paraan ng paghawak mo ng pera kung gaano ka ka-responsable sa sarili mong buhay. Halimbawa, kakasahod mo pa lang, pero parang wala pang isang linggo, ubos na agad. May bagong gastos dahil may nakita kang gusto mo. May online shopping, may gala, may mga bagay na hindi naman kailangan, pero binili mo dahil sinabi mo, deserve mo to. Of course, okay lang naman mag-enjoy. You work hard, so you deserve to enjoy the money you earn. Pero kung paulit-ulit kang gumagastos ng walang plano, at pagkatapos ay nangihiram ka kapag kinakapos, doon nagiging problema. Mas mahirap kapag nagiging habit mo ang pag-asa sa ibang tao. Dahil hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong finances. Kapag may bayarin, wala kang budget. Kapag may emergency, wala kang ipon. Kapag may gusto kang bilhin, uutang ka agad. At kapag hindi mo nababayaran sa oras, ibang tao ang kailangang sumalo. Eventually, hindi lang pera ang nawawala, pati kredibilidad at tiwala. Hindi ibig sabihin na kapag kapos ka sa pera, ay irresponsable ka na agad.
Maraming tao ang talagang dumadaan sa financial struggles kahit ginagawa nila ang kanilang makakaya. Ang punto ko lang dito ay kung may kakayahan kang gumawa ng mas maayos na financial decisions pero pinipili mong huwag gawin dahil gusto mong sundin lahat ng kagustuhan mo, kailangan mong maging honest sa sarili mo. Learn to know the difference between gusto mo at kailangan mo. Hindi lahat ng bagay na gusto mo ngayon ay kailangan mong bilhin ngayon. Ang tunay na financial maturity ay alam kung ano ang kailangan mo. At huwag mong isipin na kailangan malaki agad ang income mo para magsimulang maging financially responsible. Kahit maliit ang kinikita mo, pwede kang magsimula sa simpleng budgeting. Alamin mo kung saan napupunta ang pera mo. Magtabi kahit maliit na amount. Iwasan ang unnecessary debt. Bayaran ang mga obligasyon sa oras. At higit sa lahat, huwag mong gastusin ang perang hindi mo pa talaga hawak. Kapag natuto kang humawak ng pera, hindi ibig sabihin na nagiging kuripot ka. You're simply becoming intentional. Alam mo kung kailan gagastos, kailan mag-iipon, at kailan kailangang mag-hold back. Hindi mo na kailangang sumabay sa lifestyle ng ibang tao para lang hindi ka ma-left out. At may magandang epekto rin ito sa confidence mo. Iba ang feeling kapag alam mong kaya mong bayaran ang sarili mong bills. May konting savings ka at hindi mo kailangang mataranta kapag merong unexpected expense. Hindi man perfect ang financial situation mo, at least alam mong may control ka sa direksyon nito. Kaya kung gusto mong mas tumaas ang respeto mo sa sarili mo at sa tingin ng ibang tao sa'yo, start taking your finances seriously. Hindi mo kailangan yumaman overnight. Hindi mo kailangan magkaroon agad ng malaking savings. Ang kailangan mo ay disiplina, consistency, at awareness. Dahil ang pagiging financially responsible ay hindi tungkol sa kung magkano ang pera mo. It's about how responsibly you handle what you have. At kapag natutunan mong alagaan ang pera mo, unti-unti mo ring natututunang alagaan ang future version ng sarili mo. Number 9, hindi mo alam kung kailan ka aalis. Hindi naman dahil wala ka nakikitang mali. Alam mong hindi ka na nirerespeto. Alam mong paulit-ulit ka nang nasasaktan. Alam mong hindi na healthy ang environment, friendship, relationship, o kahit anong sitwasyon na kinalalagyan mo. Pero nananatili ka pa rin dahil umaasa kang baka magbago pa. Baka bukas maging okay na. Baka kapag mas naging understanding ka, mas naging mabait ka, o mas nag-effort ka, maayos din ang lahat. Kaya kahit pagod ka na, you keep holding on. Ang problema, kapag masyado kang nasanay sa isang sitwasyon, minsan napagkakamalan mong normal ang mga bagay na dapat hindi mo na tinatanggap. Nasasanay kang hindi pinapakinggan. Nasasanay kang hindi nirerespeto. Nasasanay kang ikaw ang laging umiintindi. At dahil matagal mo nang ginagawa yon, parang nakakatakot ng isipin kung ano ang mangyayari kapag pinili mong umalis. Pero tandaan mo, hindi porke matagal mong tiniis ang isang bagay, ibig sabihin kailangan mo itong tiisin habang buhay. Past investment is not a reason to sacrifice your future. May mga pagkakataon na ang pag-alis ay hindi ibig sabihin na galit ka. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Leaving is simply an act of self-respect. Pinipili mong hindi na manatili sa lugar kung saan paulit-ulit kang nauubos. Pinipili mong protektahan ang peace mo kahit mahirap. At oo, mahirap yon dahil ang pag-alis ay may kasamang uncertainty. Hindi mo alam kung anong susunod, pero hindi rin naman guaranteed na magiging okay ang buhay mo kung mananatili ka sa isang bagay na unti-unti ka nang sinisira. Kaya matutunan mong kilalanin ang difference between patience and staying too long. May mga bagay na kailangan pagtiyagaan, pero may mga bagay ding kailangan bitawan. Hindi lahat ng problema ay kailangang solusyonan sa pamamagitan ng mas marami pang pagtitiis. Sometimes, the solution is distance. Sometimes, it is a boundary. At minsan, kailangan mo talagang lumayo. Hindi mo kailangang hintayin na tuluyan kang maubos bago mo sabihin, enough. Hindi mo kailangang hintayin na wala ka ng confidence, wala ka ng peace, at wala ka ng natitirang energy bago mo piliing umalis. You're allowed to leave while still have the strength to rebuild yourself. At huwag mong isipin na kailangan mong ipaliwanag sa lahat kung bakit ka umalis. Hindi lahat ng tao kailangan maintindihan ang desisyon mo. There are decisions in life that are meant to protect you, not to convince other people. Kung alam mong tama para sa iyo ang paglayo, hindi mo kailangan magkaroon ng approval ng lahat. Dahil minsan, ang hindi pag-alis ang mismong dahilan kung bakit hindi ka makausad. Nakatayo ka pa rin sa parehong lugar. Umaasang magbabago ang mga taong paulit-ulit namang ipinapakita sa iyo kung sino sila. Pero habang naghihintay kang magbago sila, lumilipas ang panahon mo.
Kaya kapag dumating ang punto na alam mong hindi na para sa'yo, magkaroon ka ng courage to let go. Dahil napagtanto mong may mga bagay na hindi na dapat ipinaglalaban kapag ang kapalit ay ang sarili mong peace, dignity, at well-being. Hindi lahat ng pag-alis ay pagkawala. Ang pag-alis ang unang hakbang para mahanap mong muli ang sarili mo. Number 10, masyado mong hinahabol ang taong ayaw sa'yo. Masakit man aminin, pero minsan, kaya bumababa ang tingin ng ibang tao sa atin ay dahil ipinapakita natin na willing tayong habulin sila. Kahit ilang beses na nilang ipinapakitang hindi nila tayo gusto, hindi nila tayo kailangan, o pinapahalagahan. Kapag gusto mo ang isang tao, natural lang na gusto mong mapalapit sa kanya. Gusto mong makausap siya, gusto mong mapansin ka niya, at gusto mong malaman kung may chance ba kayo. Pero may malaking difference between making an effort and chasing someone who has already made their choice. Kapag ikaw na lang palaging nagme-message, ikaw ang laging nag-initiate ng conversation, ikaw ang gumagawa ng paraan para magkita kayo, at ikaw rin ang paulit-ulit na sumusubok, kahit malamig naman ang response niya, eventually, hindi na ito simpleng effort. You're chasing. At ang mahirap, habang mas hinahabol mo siya, minsan mas lalo mong nakakalimutan ang sarili mo. Nagsisimula kang mag-adjust ng personality mo para magustuhan ka niya. Iniisip mo kung anong dapat mong sabihin para hindi siya mawala. Tinitingnan mo kung online ba siya, kung nakita ba niya ang message mo, kung bakit hindi siya nag-reply, at kung anong ibig sabihin ng bawat reaksyon niya. Your mood starts depending on someone else's attention. Doon nagiging unhealthy ang sitwasyon dahil unti-unti mong inilalagay ang self-worth mo sa kamay ng isang taong hindi naman nagbibigay sa iyo ng parehong energy. Isipin mo rin kung gaano kapagod ang palaging ikaw ang gumagawa ng paraan. Every time you reach out, umaasa kang baka this time, iba na ang response niya. Baka biglang maging interested siya. Baka mapansin niya ang effort mo. Baka isang araw ma-realize niya ang value mo. Pero habang naghihintay ka sa baka, nauubos naman ang oras, energy, at dignity mo. Hindi mo kailangang kumbinsihin ng isang tao na magustuhan ka. Hindi mo kailangang maging perfect para piliin ka. At higit sa lahat, hindi mo kailangang habulin ng isang taong malinaw namang hindi interesado. Kung ayaw niya, respect the answer. Kung hindi siya nag-effort, stop forcing the connection. Kung paulit-ulit kang binibigyan ng mixed signals, huwag mong gawing mission ang pag-decode sa kanya. Sometimes, confusion is already an answer. Kapag gusto ka talaga ng isang tao, hindi mo kailangang araw-araw hulaan kung may lugar ka ba sa buhay niya. Ang dapat mong gawin ay umatras ng may respeto sa sarili. Hindi para iparamdam sa kanya na galit ka. Hindi rin para gumawa ng dramatic disappearance para habulin ka naman niya. You step back because you finally understand that your attention is valuable. At kapag tumigil ka sa paghahabol, doon mo rin mapapansin kung gaano karaming energy ang nasayang mo sa isang taong hindi naman talaga nagbibigay ng space para sa'yo. Magkakaroon ka ulit ng panahon para sa sarili mo, sa goals mo, sa mga taong genuinely happy na nandyan ka, at sa buhay na hindi umiikot sa isang tao. Hindi ibig sabihin na kapag tumigil kang humabol, wala ka nang pakialam. It means you care enough about yourself to stop forcing what isn't mutual. Dahil ang healthy connection, hindi dapat isang tao lang ang kumakatok, habang ang isa ay paulit-ulit na nagsasara ng pinto. You deserve relationships where the effort goes both ways. Hindi mo kailangang ipaglaban ang lugar mo sa buhay ng taong kusa namang naglalaan ng lugar para sa'yo. Kaya kung pakiramdam mo kailangan mong habulin, kumbinsihin, suyuin at paulit-ulit na patunayan ang sarili mo para lang piliin ka niya, maybe it's time to stop dahil masyado kang mahalaga para patuloy na magmakaawa sa atensyon ng taong ayaw naman itong ibigay sa'yo.